The most difficult time that I've faced. Apat na taon na ako dito sa Macau. Dumating ako dito noong August 9, 2009. Nagtatrabaho ako dito bilang domestic help. Talagang humanap ng work sa Pilipinas. Actually, marami na rin ako naging work sa Philippines. Nag-work ako sa Citibank as a HR officer. Naging credit card consultant ako. Kahit nasabihin natin na medyo malaki yung sweldo, ang laki rin ang gastos. Wala akong choice kung hindi mag-apply sa bahay. Kasi yun yung pinakamabilis na makuhang trabaho dito sa Macau. So, in 7 days, ang daling salita, nakakuha ko ng work through agency. So, yan, nakakuha ko ng employer sa bahay, 3 mga bata. Pero, sad to say pa rin, hindi ko natapos yung kontrata dahil may problema rin yung employer ko, hindi rin kaya magpasweldo. 8 months lang ako sa kanya, umuwi akong Pilipinas. Then, dahil alam ko na yung pasikot-sikot sa Macau, after 2 months, bumalik ako dito. Pagbalik ko dito, meron na akong employer na pinuntahan. Ito na nga yun. Sakman. Ng alaga ko salmon fish. Okay, this is 1 menu already. Dinner is salmon fish, only for the 2 kids and mother and me. And I have corn soup, and this is the ribs, pork bones for the soup, together with the soup. All in all is 100. My life here in Macau is, I can say, I'm happy. Masaya naman ako sa work ko kasi mababait naman yung employer ko ngayon. Mahal ko na yung mga alaga ko, 2 babaeng cute and very sweet. Okay naman yung holiday ko, 24 hours, susunod nila yung nasa law, ganun. Balance yung buhay ko ngayon kasi hindi lang trabaho, meron akong mga events. Nagko-choir ako sa San Agustin Church, and then may member ako ng Quezonian. So, active tayo ngayon. Kaya yung life natin is balance, hindi boring. Nagpunta ako ng Singapore noong 1991, and then I worked there for 5 years. Tapos nagpunta ako ng Hong Kong ng 1996. So after 12 years, lumipat ang aking alaga sa Macau. So pinasama ako ng amo ko. So 4 years na ako sa Macau. Pero yung sitwasyon dito at saka sa buhay sa Hong Kong at Macau is different. Kasi sa Hong Kong is 4 lang kami. Sa Macau naman, 2 families with the old lady. Parang ang hirap, ano? Kasi wala lang kami sariling bahay. Ang amo ko lang sariling bahay. Nakikishare doon sa kapatid niya. Dahil yung binili ng bahay ng kapatid niya, ka-share din siya. So may 1 kwarto kami doon. Balik kaming 4 sa 1 kwarto. Amo ko, pag weekend, umuwi sila galing ng Hong Kong kasi nasa Hong Kong sila nagtrabaho. So 4 kami pag weekend, pero pag weekdays kami lang ng alaga ko.
mahirap talagang makisama kasi marami. You have to work for long hours and then mahirap makisama. So you have to be patient and hard work talaga. Pagkagising mo, magluto ka ng almusal, pakainin mo yung mga bata, matanda. Pagdating mo ng bahay, maglilinis ka, maglalaba, tapos after that, magluto ka naman ng lunch, pakakainin mo sila. Hindi naman yung mga bata lang, may isa pang pamilya doon. Minsan yung lalaki kasi kakain pa. Siya ang mahirap, ang trabaho nila is broken time, yung isang pamilya. So hindi ako makapalinis diretso, hintayin ko pang magising sila, sa ako maglinis. So minsan, pagkahapon na, alagaan pa yung matanda. Siyempre pag nagkakalat yung matanda, linisin mo na naman siya, tapos yun, magpe-prepare ka naman ng dinner. Siyempre maglilinis ka naman ng kwarto ng mga isang pamilya. Marami kasi, at ang labahin na hindi lang isang marami. Ang aking alaga kasi pag may dictation siya ng English, tinutulungan ko siya. Tapos minsan pag dumating sila ng gabi, darating yung isang pamilya, minsan magpautos pa sa akin lutuan, alas 12 na. Magpaluto minsan ng pagkain. Kumain ka na ba? Wala. Walang alok. Pag nakain ako, minsan sa kusina ako pero pag dinner, magkasabay kami, alaga ako. Minsan pag wala sila, kami lang matanda. Tsaka yung isang anak ng isang pamilya. Medyo kuripot. Pero ang pagkain ko talaga sa breakfast akin. Hindi ako sa kanila. Minsan pag lunch, gusto kong kumain ng kanin, bumibili ako sa baba. Kaya nga ako nagtagal dahil doon sa bahat. Kung hindi mabait ang aking alaga, matagal ko na iiwan yan. Lagi niya sinasabi, huwag kang umalis. Kaya parang minsan maisip ko na umalis na, pero dahil sa alaga ko, siyempre yung nanay ko, kapatid ko, wala naman ako sa sariling pamilya. Pero tita, okay naman po yung sweldo na yung binibigyan nilang sweldo. Enough naman po. Ang amo ko naman sa Hong Kong, ang sweldo ko mini-maintain niya yung 4-5. So minsan dito sa isang family nagbibigay, minsan hindi. Okay lang naman sa akin kasi mabait ang amo ko. Kaya ang problema ko lang, papadala ko yung minsan 15 or 10,000. Hindi pareho kung, kasi kailangan pag may emergency magbibigay ka ng extra. So bali yung 10,000 dito doon, papadala sa kanila. Siyempre yung magkano mga natira sa akin, siguro mga 1,500. Siyempre, pambili ng pagkain. Bibili naman akong sarili kong breakfast. Kapag nag-day off kami, siyempre kakain sa labas. Allowance, telephone. Kasyang-kasya lang. Hindi talaga siya enough kasi ang minimum na sweldo ngayon dito sa Macau is 2,500 pa rin. So, yun lang yung sinasweldo ko. Kung hindi lang ako madiskarte talaga at wala akong maraming mga extra curricular activities, so hindi ko siya mapupunuan. Mga extra income, like nagmamassage kasi ko. Pag nagmassage ako, 1 hour is 100. Laking tulong sa akin yun. Kahit na everyday off ko lang siya ginagawa. Pag nakata-clients ako in everyday off, so may 300 na ako. Dagdag income siya. Sa 2,500 na sweldo ko, napapadala ko yun sa family ko. Dapat yung law sinusunod. Karamihan naman dito hindi sumusunod ng law . Halimbawa yung DO, red calendar, hindi naman kami pinapalabas ng ng amo. Yun ang dapat yan, ang implement. At saka yung kontrata talaga parang sinusunod. Kasi sa Hong Kong iba yung doon yung law doon. Yung contract doon talagang sa consulate. At saka yung amo talaga may perma doon sa kontrata na pinipirman ko yung trabaho ng domestic helper. Yung gawain. Iba kasi dito sa lang. Sa isang human resources lang yung kontrata mo magpapasok. Doon magdaan pa ng immigration, consulate. Tapos talagang may English at saka Chinese. Dito Chinese lang. Hindi namin maintindihan kung sinulat ng amo. Saka sa Hong Kong, mostly sinusunod nila yung law talaga. Dito, mahirap. Tsaka parang nagbago-bago, Improve naman yung salary namin. Ma-i-announce or ma-i-relay sa lahat ng mga employers na nag-hire ng domestic helper na yung minimum para sa amin ay 3,200 MOP na. Hindi namin na-receive yung kagaya ko, 2,500. Sana malaman ng lahat ng mga employers na ang salary ng mga katulong ay ganito na. At sana magkaroon kami ng kontrata
Kasi wala talaga kaming contract from the government dito sa Macau. Kami, swerte yung ibang mga workers kagaya namin, may mga employer na nag-i-issue, pero hindi siya standard. At wag naman sanang ipupad yung sinasabi nila na once na ikaw ay katulong, hindi ka na pwedeng mag-apply sa hotel. Wag naman sana. Sinahadlangan namin iyan. Sapagkat kami kumukuha ng lingwaheng Cantonese. Ano ba yan? Cantonese. Para kami ay stepping stone yan, di ba? Ginagawa namin stepping stone para naman at least makapag-work kami sa hotel at ma-improve naman yung aming life. Forever ka na lang bang housemaid? Huwag naman. Tiptoe by where my babies lie in your tiny silver shoe. Will you guard, will you keep, will you watch over these, my babies? Thank you.